Naranasan niyo na bang maglakad sa isang lumang sapa at makakita ng hugis Y na ukit sa isang malaking bato? Mga ka-TH, huwag ninyo itong babaliwalain. Sa mundo ng paghahanap ng kayamanan ni Yamashita, ang hugis Y na nakaukit sa sapa ay hindi lang basta-basta letra at hindi ito gawa ng kalikasan. Ito ay isang napakahalagang instruction o direktang utos mula sa mga sundalong Hapon para sa iyong susunod na hakbang. Ang tanong, alam mo ba kung paano ito basahin ng tama? O baka naman nalalagay na sa panganib ang buhay mo nang hindi mo nalalaman? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang bawat detalye ng silyadong misteryong ito. Ano nga ba ang karaniwang kahulugan ng Y na marka sa tubig? Bilang isang treasure hunter, ang unang dapat mong matutunan ay ang pagbasa sa kapaligiran kung saan matatagpuan ang marka. Kapag ang hugis Y ay iniwan ng mga sundalong Hapon sa isang sapa o daluyan ng tubig, mayroon itong dalawang pangunahing kahulugan na dapat mong tandaan. Unang kahulugan, ang Y ay ang tinatawag nating junction. Madalas na sumasagisag ito sa isang fork o ang paghihiwalay at pagtatagpo ng tubig ng daloy ng tubig, kung saan ang marka ay matatagpuan sa isang malaking bato sa gitna o sa gilid ng sapa. Maaring itinuturo nito na ang deposito ay nakatago sa mismong lugar kung saan nagtatagpo ang dalawang magkaibang sapa o kaya naman ay doon sa bahagi kung saan naghihiwalay ang agos. Ang tubig ay ginamit ng mga sundalong Hapon bilang natural na proteksyon para sa kanilang iniwang deposito. Kaya ang pag-intindi sa daloy ng sapa ang susi mismo dito. Ang ikalawang kahulugan naman ay ang pagiging directional pointer o arrow nito. Tumingin ka ng mabuti sa hugis Y, ang mahabang linya sa ilalim o ang buntot ng letra. Ito ang nagsisilbing palasok o arrow. Itinuturo nito kung saan ang direksyon patungo sa final deposit area. Kaya huwag kang titingin sa kung saan-saan. Sundan mo ang direksyon kung saan nakaturo ang pinakabuntot nito. Dahil doon ka dadalhin ng mga sundalong Hapon sa mismong lokasyon ng kayamanan ni Yamashita. Dito naman tayo sa mas malalim na usapan mga ka-TH. Paano nga ba natin malalaman ang eksaktong layo o distansya ng deposito gamit lamang ang sukat ng Y na marka? Dahil karamihan sa atin ay walang mga modernong kagamitan, umaasa tayo sa talas ng ating mata at tamang kalkulasyon. Kapag nakahanap ka ng ganitong marka, kumuha ka agad ng metro at sukatin ang haba ng dalawang magkaibang braso ng letrang Y. Bihira mong makita na pantay ang dalawang itaas na linya nito. Kung ang ikalawa o kanang braso ay mas mahaba kumpara sa isa, doon sa direksyon ng mas mahabang braso ka dapat maglakad at maghanap. Ang haba ng braso na nakasulat sa pulgada o inches ay may katumbas na distansya sa totoong buhay. Sa sarili kong pagbasa at karanasan sa pagkahanap, ang bawat isang pulgada ng haba ng braso o kabuang marka ay maaari pong i-convert bilang isang metro o isang hakbang sa aktual na lakaran. Halimbawa, kung ang mahabang braso ng Y ay may habang 5 pulgada, subukan mo maglakad ng 5 metro patungo sa direksyong itinuturo nito. Dito mo makikita ang kasunod na marka o ang mismong lugar kung saan nakabaon ang deposito. Ngunit mag-ingat kayo mga ka-TH. Hindi lahat ng pagkakataon ay magandang balita ang hatid ng letrang Y na marka. Sa ilang seryosong interpretasyon, ang markang ito ay maaring isang matinding babala ng trap o patibong na iniwan ng mga sundalong Hapon upang protektahan ang kayamanan ni Yamashita.
Kung ang Y ay nakaukit na kung ang Y na nakaukit ay mukhang tirador o may kasamang kakaibang ukit sa paligid nito, lalo na kung ito ay matatagpuan malapit sa isang kuweba o sa ilalim ng talon o sa isang malalim na bahagi ng sapa, mag-isip-isip na kayo. Maaari itong mga hulugan na ang lugar na itinuturo nito ay may kaakibat na panganib, tulad ng pagguho ng lupa, pagbaha ng tunnel o mga lason. Kung matatandaan ninyo sa ating mga nakaraang video tungkol sa mga rock marker na sa lumang talon, ang tubig ay palaging ginagamit na pain. Ang Y dito ay nagsisilbing huling babala na huwag ka nang magpatuloy kung wala kang sapat na pag-iingat. Ang isang malaking hamon para sa atin bilang mga treasure hunter ay ang pagkilala kung ang isang marka ay tunay o hindi. Paano mo nga malalaman? Paano mo nga ba malalaman kung ito ay artificial o gawa talaga ng tao? O baka naman natural erosion lamang na dulot ng agos ng tubig sa sapa? Ang unang tip ay na aking maibibigay ay ang pagsuri sa kailaliman at anggulo ng ukit. Ang ukit na gawa ng mga sundalong Hapon ay may sadyang lalim, may tiyak na anggulo at hindi basta-basta nabubura ng agos ng tubig kahit lumipas na ang maraming dekada. Ang natural na ukit mula sa tubig ay madalas na pabilog, makinis at walang permanenteng hugis ng letra. Ang pinakamalagang ebidensya na gawa ng tao ang Y na marka ay kung may kasama itong artificial na semento o pinaghalong mga bato sa paligid nito. Ang mga sundalong Hapon ay gumamit ng espesyal na halo ng semento upang patatagin ang kanilang mga marka sa tabing ilog o sapa. Kung mapapansin mo na ang bahagi ng batong may ukit ay may bahid ng semento na kakaiba sa natural na formasyon ng bato, binabati kita. Mga ka-TH, isang tunay na marka ang hawak mo. At sa tabuan, ang letrang Y sa sapa ay isang flow marker na hindi dapat baliwalain. Ito ay nagdidikta ng daloy ng iyong operasyon. Sundan mo ang direksyon ng buntot nito o ang direksyon ng mas mahabang braso nito upang marating ang hinahangad na deposito. Laging tandaan na ang pagiging maingat at matyaga ang pinaka-mabisang sandata ng isang treasure hunter. Kaya mga ka-TH, may nakita ba kayong kahina-hinalang Y na marka sa sapa na malapit sa inyong lugar? Anong laki nito at may kasama ba itong ibang ukit? I-describe ninyo ang inyong mga nakita sa comment section sa ibaba at subukan natin basahin at bigyan ng kahulugan iyan sa mga susunod na ating video. At dito na nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.